So, nagsimula lang akong mangampanya nitong mga huling mga araw, siguro mga 2 weeks. Dahil nasikaso ko nga yung mga kasong ipinal sa akin. May 4 akong kaso sa ngayon. So, inasikaso ko muna yun. Tapos yung mga intriga nga rito sa mga lumalabas na palaging lalabas na lang yung warrant of arrest ko noong pang Disyembre, January, tapos noong February hanggang noong bago election period. Tapos ngayon nga, ito ulit. May bago na naman, bago daw April 30, mayroon naman akong warrant of arrest, mga ganun. So, pati mga tao, napagod ka na rin ng kasasagot. So, sabi ko sa kanila, talagang na lang natin kung ano yan, sabi nila yan noong Disyembre, parang gano'n na lang sagot ko. So, gano'n na lang palagi sinasabi dito. Ang kampanya namin dito kasi, Angela, hindi na napunta sa plataforma. Hindi na napunta sa program. No? Napunta na sa siraan, ganyan, mga hirap niya na po nagkasasagot, hindi na po sumasagot sa mga issue na ilalabas kasi it's no longer about governance, it's no longer about, hindi na actually pang politika. Yun nga po sir, sinasabi na hindi daw po kayo sumipot dun sa dating debate with Mayor. Yeah, tinatanong ko kung ano pagdidebatehan namin, kasi wala naman ako narinig na programa sinasabi niya. Saka noon may experience ako sa radio station na yun, noong pag ginawa ulit sa akin ng kalabang ko yun doon na mali yung forma. Kasi nakagaya noon, ang usapan namin doon, walang siraan dyan, walang hihintuan nila pagkaman. Walang ginawa doon, 1 oras. Walang pinag-usapang programa. Daw, balita ko dahil hindi ko na ako nakinig. Ang balita ko, walang ginawa, kundi siraan lang ako, mga personal na mga atake, kung ano-ano. So, actually, hanggang ngayon, hanggang sa nila, kahit mga airwaves dito, mga interviews nila, wala nang sinabi, kahit sa mga kampanya nila, wala sinabi, kundi gano'n. Paulit-ulit. Yeah, paulit-ulit na. Kakasawa na rin. Actually, hindi nagpapakita sa akin yan si Jaime Aquino dahil isa yan na ginamit doon sa sinasabing issue sa akin sa Black Sun. Kasi interview niya naman yun na hindi niya ako nakita ng past 3-4 years. Ganun lang yun. Pero sir, dati wala po kayong connection. Jaime Aquino, no, isa yan na tinatawag namin yan ng mga newsman dito daw, newsman daw na mga paikot-ikot dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya nung provincial director ako gano'n. Pero I have no association with him. What about the kids, sir? Did you ever... The more that I do not know the kid. You don't know the 16? Tatlo nga yung sinabi niyang pinapatay ko, siya ang witness. Sa tatlong yun. Kasi nga daw driver siya ng tatay niya. Yung isa na namatay, doon sa kwan na isang tao doon sa Bayambang, na isang alay din yun dati, doon sa Bayambang, na kumandato ding mayor, namatay yun, no? Siguro mga 5 years ago, something like that. So kung 16 siya ngayon, mga 11 years old siya, no? Yung pinagdadrive niya yung tatay niya, nakarap siya palagi ito yung mayroon na pong utusan daw. So, I think, palagi ko illogical naman na yun. Na 10 years old boy, nagsasalita ako na gano'n. Siya akong officer, siya akong galing sa military, siya akong galing sa police. So, but what would be the motive of the 16-year-old? I do not know. Si Mayor doon niya, hindi ko kilala yan from Adam. Ang kilala ko dyan yung kuya niya. Tao ko yan nung ako'y nasa police. Na-meet ko lang yan nung ako'y naging commander dito sa Pangasinan. Okay, to cut the story short, nung ako'y na-relieve na regional director noon, at after 3 years, pumasok ko sa politika. Doon, kasama ko ang kuya niya, na nag-a-advise sa akin. Pagkatapos siya, nakilala ko, barangay captain na siya noon dyan sa Bugalyon, sa Poblasyon. Nung kasama ko yan, ako nung, dahil yung mayor doon na nakaupo, nasa kalabang ko, congressman na ako, sinabi sa akin na kung gusto niyo, kung pwede, siya ay kandidato kong mayor. So, tinulang ko mag-mayor. I am already congressman. Kung aminin nila to hindi man, ako ang tumulong sa kanya ng gusto para maging mayor. Okay? He's a high school graduate, umalis sa serbisyo, naging kapitan, nasa Poblasyon. Tapos, anyway, nung nanalo siya, tinalo niya, mag-third term na mayor. Pagkatapos nung nanalo siya, lumaban na Mayor's League President. Nandiyan ang mga abogado, mga lawyers, malaking bayan, prominent names dito. Walang lumaban sa kanya. Naaminin ko yun na indifference to me. Dahil parang akala nila, parang anak ng panganay yun. Maganon. Itong taong ito, may 3 anak yan. Pagkatapos, nung mag-third term na siya, sabi ko sa kanya, counselor na yung anak mo, di yung anak mo lang papalit siya. Ay, hindi siya, sabi niya, si Jumel na lang yung anak ko. Siyang nag-aalang anak ko noon, nasa Manila, sa Baguio. Pagkatapos,
O di sige, pinauwi niya. Pauwi-uwi ng weekend dito yung anak ko. Nagpapabasketball si Tuloy, yung anak ko, para makilala siya dyan. Dahil nga pabaka-bakasyon lang dito, pero ako mismo nakatira na rin dito. Kung Christmas nga ako dito. Tapos gobernador na nga ako noon. Pagkatapos, sinabi niya, nagpapabasketball. Talagang yung anak niyan, ang daming binubugbog yan, yung dalawang anak niya. Yan, pagka may laro dyan, may hindi ayaw, fiesta, o ano, totoo yan, no? Pagkatapos, sinuntok nito yung referee, yung anak niya. Sinuntok niya yung referee. Dahil, na-perceive niya na parang kinakampihan ng referee yung kalaban ng team ng anak niya. Hindi yung anak ko ang sumuntok na kagaya ng ginagawa niya. Dahil wala doon yung anak. At saka yung basketball na yun, palaro ng anak ko yun. Paano niya gugulin ng anak ko yung palaro niya? Di ba? Paano niya gugulin yung palaro niya mismo? At saka wala siya ron. Ay kinagalit niyan dahil wala nga doon. Nung nabalitaan ko yan, nandito ako, ipablatter niyo yan kako. Plinatter sa pulis. For the first time, sa nabaguluan anak niya, nablatter yung ginawa ng anak niya. At nagpa-medical exam yung biktima. Galit na galit siya ngayon dahil nangyari. Dahil for the first time, nadala sa munisipyo, nadala sa blatter yung kaso ng anak niya. Yun ang totoong story niya. Pero ikwinento niya sa TV, national, international, na lumabas, yung anak ko ang nambugbog sa referee. Parang nga gano'n niya, siya nagpapalaro eh. Di pa, gano'n niya. Walang waiting talaga ito, may high alay dito. Matagal nang walang waiting dito. Pero high alay na. High alay. Oh, may high alay, may permit yun. Hindi man ako nagbigay ng permit yan. Mga mayors naman. Saka it's not only in the province of Pangasinan na mayroon niya. Ang daming probinsya mayroon niya. Kami yata ang last na magkaroon niya. Kasi hindi na ko rin kaya, biniblame na sa akin lahat. As regional commander, yan ang huling assignment ko. I was the first regional commander ng klase namin. Hindi man itatanong lahat kasi ng promotions ko pala yung meritorious promotions. Tinatawag na spot promotion. Hindi ka nagsasabit ng papel. So at colonel pa lang ako ng regional director na ako ng region. Pagkatapos, nung matapos ang eleksyon, ang kandidato nun si Jody B, si Speaker de Venecia, ang vice niya ang vice niya nun si GMA, campaign manager nila si President Ramos. I was the regional commander ng region. Pagkatapos ng eleksyon, pag-upo ng bagong administrasyon, narilib ako. Hindi ko man nakuha yung star ko, which I really truly deserve, dahil isang taon ako may get. Tapos napili pa ako doon na pinakamagaling na regional office. Dapat automatic sana yun. Nonetheless, narilib nga ako noong 1998. So, wala na, ayoko na rin. Why were you released? Ba't po kayo released? I do not know the reason. New administration, ganyan. Ngayon pag nakausap ko si President Erap, hindi ko alam yun, Spy, na narilib ka. Kaibigan ko, adapted pa ng klase namin si Senator Jinggoy. So, ngayon na lang kami nagkaalaman na adapted namin siya na ako, classmate pala niya, parang gano'n. Ano pa si na JB ngayon, magkaibigan naman kami. Pero actually, nanilib ako doon, ayaw ko lang pag-usaw kung bakit ako narilib. Nasira na lahat ang ano ko. Plano ko sa buhay noon sa military. So after 3 years of farming, mga ganyan, nagkabaha-baha dito, nagpa-farm na ako, ayaw ko na talaga mag-present dito. And then, naisip kong balik sa politika. I want to join politics because it's politics that did me in, so gusto ko sana. Mabago ng konti, ganyan. So, maging congressman ako. Nag-congressman ako. So, yun lang. Tapos yun na. Naging na ako doon. Naging gobernador ako dito ngayon. Tapos, akala nila, nung una kong lumaban, nilabanan ko yung asawa nung nakakong gobernador. Pinalo ko ng 50,000, votes more than 50,000. Nung labanan ako nung nakaupong congressman na dating gobernador ng 9 years, nung second term ko, nanalo ko rito, madistyasay ng 535,000 in all 44 towns and 3 cities na nagboboto. Nagpunta ko sa Congress just to show them na there was something in me kasi na ba't mo naman sisirain yung isang tao na naman ginagawa masama, parang gano'n. I had been protecting my honor ever since. Sabi ko nga, lahat ng hinawakan ko, posisyon noong kasiyan nila, I was chosen as the best. Either as a company commander, as an intelligence officer, as a provincial director, as a regional director.
I've excelled in everything that I do. Sa modesty aside, kagaya nito sa governorship na to, nakita mo na kung sabihin nila, ako lang daw nakagawa ng ganito. Pinakamaganda rin ng kapitolyo namin, yung mga ospital namin, mga ganun. So, ang sabi ko, bakit naman ako? Yun na lang ang nalabi sa akin nun, yung pangalan ko, yung honor. I think ako sa kanya, in other fields, I can prove that. Parang ganun. Yeah, the first mayor of Bautista, kung saan ako pinanganak, Bautista, Pangasinan, yung unang-unang mayor, yung sa bayan na yun, ay lolo ko. Tatay ng lola ko. Yeah, after him, yung kuya ko nag-mayor sa Bautista. So, yun lang mga pagdaan. Kasi I do not like politics either. Especially when I'm in service. Pero sir, nandiyan na kayo ngayon? Nandito na ako ngayon. I joined them. And your son is also running? Yeah, my son, hindi, kasi sa akin doon sa Bautista, tapos na 9 terms siya, matatapos ang June 30. Hindi na siya tatakbo. Gusto nga nilang tumakbo siyang congressman, mga mayor ng third day, sabi ko, kasi nag-mayor siya, I think he was 23. Gusto ko lang tulungan yung bayan ng Bautista rin. Pinanggalingan ng parents ng mother ko. Now we wanted to help Bugalyon with my youngest son now. Dahil sinimulan na rin ng mayor doon niya yun. Nung nagkaroon ng away-away sila, sabi ng anak ko, mag-back out na ako, hindi ako, sinimulan nila, tapusin na. Tulungan mo na rin yung Bugalyon, sabi ko. I've been helping that town also. Gusto ko, matulungan niya rin yung bayan na pinanggalingan ng tatay ko. This is not fun for me. Sa akin, there is life after politics. Yes. Totoo yun. Sa akin. Yung anak ko nga, one example is very young, is 32, 33. 33 years old. Is sick, retired na siya. Pagka nabuhay ka ng ano dyan, sabi ko, panay problema lang naman. If ever, sir, this will be your last term. Yeah, mission-oriented lang kasi kami. So, when I embark on something, I bring mission with me to do something. Like in my services before, naambus ako, ganyan. Kunin ko lahat yung mga commander na yan, parang gano'n. Ganun din sa akin. Because improve ako. Hindi ako niniwala na gano'n lang tingin nila sa mga public areas natin o sa mga public servants natin. Dali namang gawin, nakikita na nagagawa na. Parang gano'n. After that, I'm gonna retire, farm, live peacefully. Ganun lang naman sa akin. My mother is 92 years old. I'm very, very much affected by my family. Kasi I'm not used to. Ang pamilya ko kasi hindi ko pinakikialam. Politika man, nasa military man ako. They do not sleep in the camps, hindi nakikialam yan mga yan. Kaya they were so affected kasi when I'm picturing me like a hoodlum, murderer, kung si Commander Danting, hindi ko pinatay dahil walang laban. Lahat ng mga commanders na hiruli ko naman, lalaki ng presyo pa sa ulo. Dahil walang mga paglaban sa akin, nuhuli ko ng buhay. Dito, kaibigan ko, papatay ko. Bira. You know, that hurts them so much. Especially my mom. My mom received a lot of congratulatory remarks, kinukongratulate siya, nagpapasalamat sila sa kanya, dahil nagkaroon siya ng anak, na naging gobernador ng ganito. Yung totoo lang, modesty aside. Di suddenly yun na makita niya. Murderer ang anak niya. It hurts her so much. That pains me so much. She's 92 years old. She had few months, few years, and then yung last years na ganun, doon niya mapilyan ganyan. That's unfair. Sa akin, very unfair. Malungkot ako, I'm very sad because next time, next election, kung gagawin ng ibang kandidato yung ginagawa ni Braganza sa akin, saan napunta ng Pangasinan? I think gagawin niya. You would rather raise the level of the I did not expect this. Ang kinalulungkot ko sa lahat, yung nawala yung kapaguran namin na itaas yung level